Magandang gabi po. Ako po si Brother Miguel. Ako po ay nakatira sa lugar ng Nabotas, kung saan may isang lugar doon na binabansagan namin noon na Kali Impyerno. At doon sa lugar na yun ay way back 1975, kaya naalala ko po nung panahon na yun na hindi pa ako wala pa ako sa pamumuhay Kristiyano, hindi ko pa nakikilala si Kristo. Tandang-tanda ko pa yung masakit na pangyayari sa buhay namin dahil sa kahirapan ng buhay namin noon. Ang nanay ko noon ay nagtitinda lang ng isda. Sa umaga, yung sariwang isda na tumutog pa siya sa bayan, at sa hapon ay tinapa, yung pinag-usokang isda. Kami naman, sa edad kong yun, mura pa, batang-bata pa ako ng panahon na yun, ng taong 1975, ay kumakain kami. Sa tanghalian namin ay alas 3 ng hapon. At pagdating ng hating gabi, ang pinakahapunan namin ay alas 12 ng hating gabi. At dahil doon sa kahirapan ng buhay, sa aking edad na mura, ay napasama ako sa mga bata. Mga batang street children, mga palaboy-laboy. At doon ay nangungumit kami ng mga tinapay sa mga tindahan. Ang tindahan ng araw, yung tinapay nasa labas pa ng panahon na yun. At dahil sa kagustuhan ko nung bata pa ako, na malaman ng tiyan ko, sa sobrang gutom, ay ginagawa ko yun, yung bagay na yung umit ng tinapay kasama yung mga bata. At doon ay naramdaman namin na kahit na ito ay sabihin natin mali, no? Hindi ko alam yun, no? Mali yun eh. Siyempre bata pa ako, yung pagnanakaw ng pagkain ay ginagawa ko. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na pagkain yung ginagawa namin umitin, iba't ibang bagay na yung ginagawa namin umitin o nakawin. Hanggang sa dumating na yung pagkakataon na yun na dinaan na lang namin sa pagsingot ng rugby. Yung gutom namin. Kasi ang nanay ko, kung dumating nga nung panahon na yun, dahil sa gusto niya mabuhay kami, 7 kami magkakapatid eh. Ako yung pinakabunso. Saka gusto niya mabuhay kami 7, iisa lang siya. Dahil yung aming ama ay wala na, sumakabilang buhay na siya. Ang nangyari, napabayaan ako dahil walang nag-aalaga sa akin. At nung makasama ko yung mga batang street children, nabuhay ako doon sa kasalbahihan. Pagnanakaw, pang-umit ng mga pagkain, pagra-rugby, hanggang sa dumating yung panahon na napasama na ako doon sa tinatawag na fraternity. Sa edad ko na 15 anyos, ay napasama ako sa tinatawag na fraternity, Batang Sprocket. At doon ay lagi kami napapaaway ng tinatawag namin riot. Dahil yung aming lugar, talagang masasabi natin na napaka-worse yung lugar namin. Kasi Kali Impyerno nga eh. Pag tinawag na Kali Impyerno, kilalang-kilala sa lugar namin yung sa Nabotas. Talagang pag nabuhay ka doon, ibig sabihin nabubuhay ka sa kasamahan. Ako ay nabuhay sa kasamahan dahil hindi ko kilala ang Diyos. Kaya sa kadiliman ako nabubuhay, ang lahat ng trabaho ko nung araw, ng panahon, sugal, bisyo, alak, pati drugs na napasok ko. Pero yung drugs namin ng araw, hindi yung shabu. Yung tinatawag na pidol. Yun ang tinitake namin. Hindi pa, ko lang nabutan ni brother. Yung mga panahon na yun, no? Talagang wala pa naman shabu nung panahon na yun eh. Yung palang drugs talaga tinitira namin. Na sa kagustuhan lang namin na malimutan yung aming kahirapan, yung buhay namin. Pero unti-unti, kinain na ako ng mga sistema ng barkada o fraternity hanggang sa napapaaway kami. Umusugod kami, dala kami mga sandata. Ang sandata namin, natanda ko, yung pako na pinipit namin dulo, binababad namin sa aksido para pagka nilaban namin ng pana, may mapapatay kami. Yun yung naging sandata namin ng panahon na yun doon sa amin, sa Nabotas. Hanggang sa dumating yung panahon na kung saan, hindi ko akalain na yung mga pagkakataon pa lang yun, malululong kami ng todo sa bisyo, makakadisgrasya kami ng tao, perwisyo kami. Kasi nga, sa kakulangan ng aming kaalaman, wala kami alam sa tungkol sa Diyos. Dahil ang buhay namin ay umiikot lamang, routine, doon sa kasamaan na yun. Kaya maraming tao nagagalit sa amin. Maraming mga tao na sumusuka sa amin, sinusuka kami sa lugar namin.
halos lahat ng tao doon hindi kami binabati. Kasi kami perwisyo doon sa lugar namin. Pagka nga madaling araw, ginagawa namin magkakabarkada, alam niyo kung ano, yung buko na nyug. May pipita sa amin, gagawin ibabaksak doon sa bubungan. Siyempre, ang engay nun. Yung sabuno, yun ang ginagawa namin chaser. Ang inumin namin yung tinatagong markang demonyo. Kung 4 kantos kung tawagin ng araw yun Markang demonyo. Pag sinindihan mo yun, nagliliyab Yun yung aming chaser. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na yun na ang buhay talaga namin ay patuloy na umikot sa kasamaan. Maraming mga tao talaga na halos isuka na kami sa lugar namin sa Nabotas.